Sa simula ng pelikula, makikita natin ang magkasintahang sina Jimmy at Maya na labis ang saya dahil sa wakas, nagpositibo na si Maya sa pagbubuntis. Dahil dito, napagpasyahan ni Jimmy na bumili ng alak sa malapit na convenience store upang ipagdiwang ang kanilang kaligayahan. Pagkalabas pa lang ni Jimmy ng kanilang apartment, bigla siyang hinarang ng 3 pasaway na kabataan. Hinihingi ng mga ito ang bote ng alak na kakabili lang niya, pero matigas ang pagtanggi ni Jimmy, kaya naman naiinis ang 3. Dahil dito, bigla silang nagwala, at sa hindi inaasahang pangyayari, sinaktan pa nila si Maya kahit alam nilang buntis ito. Sa kabila ng takot, nagawa ni Maya na tumawag sa pulis bago pa tuluyang makapasok sa apartment ang 3 salarin. Sa kasamaang palad, huli na nang dumating ang mga awtoridad dahil nasa masamang kalagayan na si Jimmy. Lumipas ang 8 buwan, at nagtungo sina Jimmy at Maya sa Ireland matapos pumanaw ang tiyahin ni Jimmy na si Maeve. Bagamat malungkot sila sa pagkawala nito, may natanggap namang balita si Jimmy, iniwan sa kanya ng tiyahin ang isang bahay at malawak na lupain. Hindi nagtagal pagkatapos nilang dumating, inimbitahan sila ng matalik na kaibigan ni Maeve na si Niamh sa likod ng bahay upang ipakita ang isang kakaibang bagay. Pinaliwanag ni Niamh na bago pumanaw si Maeve, may iniwang mahigpit na tagubilin, kailangang maglagay si Jimmy ng piraso ng puso ng hayop sa likod bahay araw-araw. Ginagawa ito ni Maeve upang matiyak na mananatili sa loob ng kagubatan ang isang maliit pero nakakikilabot na nilalang na tinatawag na Redcap, o iyon ang kanyang pinaniniwalaan. Ayon kay Maeve mismo, nawala ang kanyang anak matapos kunin ng nilalang na ito, at ayaw na niyang maulit ang trahedyang nangyari noon. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sina Jimmy at Maya sa loob ng bahay upang ayusin ang mga gamit na dinala nila mula England. Pero pagdating nila sa kwarto, napansin ni Jimmy na sira na ang kisame, kaya imposible silang makatulog doon. Kinabukasan, sinamahan ni Jimmy ang kanyang asawa sa isang shopping trip sa malapit na supermarket. Pagkatapos mamili, sinabi ni Maya kay Jimmy na nakahanap na siya ng construction crew na handang ayusin ang bubong ng kanilang bagong bahay sa lalong madaling panahon. Matapos ang pamimili, iminungkahi ni Jimmy na dumaan sila sa bar ni Niamh. Pagdating nila roon, mainit silang tinanggap ng mga lokal. Isang matandang lalaki na nagngangalang Rolly ang nagtanong kung maayos pa ba ang bahay ni Maeve. Sagot naman ni Maya, kumuha na siya ng manggagawa na nagngangalang Win upang ayusin ang tumutulong bubong ng kwarto. Nang marinig ito, binalaan ni Rolly si Jimmy na huwag iwan mag-isa si Maya kapag nagtatrabaho ang pamilya Whelan, dahil kilala ang mga ito sa pagiging pasaway at mapagsamantala. Maya-maya, nilapitan ni Niamh si Maya at kinumpronta ito sa hindi pagtupad sa pangakong maglagay ng puso ng hayop sa likod ng bahay araw-araw. Giit ni Niamh, nakita na niya mismo ang mga Redcap, at totoo ang mga ito. Sinabi rin niyang palaging nagpapakita ang mga nilalang na ito sa bahay ni Maeve bago magdilim. Samantala, si Rolly, na nakainom na ng husto, ay biglang naglakad palayo upang hanapin ang kanyang aso na tumakbo patungo sa kagubatan sa likod ng bahay ni Maeve. Ngunit sa kanyang paghahanap, nagulat siya nang biglang lumitaw ang isang bata, dahilan para siya ay matakot ng husto. Kinabukasan, nagulat sina Jimmy at Maya nang madiskubreng may pumasok sa kanilang bahay nang walang pahintulot. Napag-alaman nilang ang pamilya Win pala ito, sila ang tinawagan ni Maya noong nakaraang araw. Ngunit sa halip na ayusin ang bubong ng kwarto gaya ng napag-usapan, sinabi ni Win na sisimulan muna nila sa kusina. Sa hindi malamang dahilan, nagdesisyon ang pamilya Whelan na gawin kung ano ang gusto nila sa bahay ng kanilang kliyente kahit hindi ito ipinagutos. Samantala, matapos ang kanilang shopping trip, nagtungo sina Jimmy at Maya sa libingan ni Maeve upang magbigay galang. Naroon ang isang lokal na pari na naghatid sa kanila sa puntod. Ibinunyag nito ang totoong kwento sa likod ng bahay ni Maeve. Dahil sa nalaman, agad nilang hinarap si Niamh upang malaman ang buong katotohanan. Habang naghahanap ng isang taong nagngangalang Lori, ibinunyag ni Niamh na isinalang-alang ni Maeve na ayalay ang sarili niyang anak sa Redcap kapalit ng paggaling ng kanyang asawa. Nabigla sina Jimmy at Maya at hindi makapaniwala sa narinig nilang kwento. Pagbalik nila sa bahay, labis na na si Jimmy sa kanyang nadatnan, dalawa sa mga anak ni Win ang nakaupo sa labas habang nagyoyosi ng kung anong kaina-hinalang bagay.
Nang pagsabihan sila ni Jimmy, imbes na sumunod, tinawanan lang siya ng mga ito. Samantala, nabigla rin si Maya nang makita si Ian na nakasilip sa kanya mula sa bintana. Ilang sandali pa, lumapit si Win at nagpaumanhin sa bastos na ugali ng kanyang mga anak. Nangako siyang tatapusin ang trabaho kinabukasan. Pagsapit ng gabi, naglagay si Maya ng plato na may piraso ng puso ng baka sa isang kahoy na patungan sa likod ng bahay, gaya ng iniutos noon ni Maeve. Ngunit sa kanyang gulat, bigla na lang itong nawala ng walang paliwanag. Kinabukasan, muling dumating ang buong pamilya Whelan sa harap ng bahay. Ngunit sa kanilang pagdating, agad nang ulit ang tatlong anak ni Win, dahilan upang magalit si Jimmy. Nang maramdaman ni Maya na posibleng lumala ang sitwasyon, pinigilan niya si Jimmy at hinimok itong pumasok na lamang. Habang si Jimmy ay nasa loob, nagtungo naman si Maya sa likod bahay upang kunin ang mga gulay na itinanam noon ni Maeve. Habang abala siya sa pag-aani, bigla niyang narinig ang tahol ng isang aso. Inisip niyang baka ito ang nawawalang aso ni Rolly na si Molly. Dahil dito, sinundan niya ang pinagmumulan ng ingay patungo sa kagubatan, lalo pat narinig niyang hindi pa rin natatagpuan si Rolly hanggang ngayon. Sa wakas, matagumpay na natagpuan ni Maya ang aso ni Rolly na si Molly. Napansin niyang parang gusto siyang papuntahin ni Molly sa isang lugar. Dahil nag-aalala na maaaring may masamang nangyari kay Rolly, sinundan niya ang aso sa loob ng kagubatan. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan niya ang isang maliit na kubo na nakatago sa gitna ng mga puno. Kinabahan siya sa maaaring mangyari kung papasok siya, kaya tinawag niya si Molly upang umalis na sila. Ngunit bigla na lang tumakbo palayo ang aso. Habang naghahanda na siyang bumalik, napansin niyang si Ian ay nakatayo mag-isa sa gitna ng kagubatan, halatang balisa. Ipinagtapat ni Ian na labis siyang nalulungkot dahil hindi siya itinuturing ni Mr. Gwyn bilang isang tunay na anak. Habang nakikita niyang nag-aalala si Maya, unti-unting nagkaroon ng hindi tamang pagnanasa si Ian sa kanya. Sinubukan pa niyang pagsamantalahan si Maya, dahilan upang matakot ito at tumakbo ng mabilis palayo. Mabilis siyang bumalik sa kanilang bahay upang hanapin si Jimmy at hinikayat ito na sumama sa kanya pabalik sa kagubatan. Gusto niyang ipakita sa asawa ang nakakatakot na pangyayari na kanyang naranasan. Nang makarating sila sa lugar, sinabi ni Maya na tinangka siyang saktan ni Ian, ngunit bago pa may mangyari, nakita niyang isang maliit at nakakapangilabot na nilalang ang ham attack kay Ian palayo. Hindi agad makapaniwala si Jimmy sa kwento ng kanyang asawa. Sa halip, inisip niyang maaaring bunga lang ito ng trauma na dulot ng nangyaring pag-atake sa kanila 8 buwan na ang nakalilipas. Kinagabihan, habang nasa bar si Jimmy, nilapitan siya ng dalawang kapatid ni Ian na galit at nagtatanong kung nasaan ang kanila kapatid. Paulit-ulit na itinanggi ni Jimmy na may alam siya sa kinaroroonan ni Ian. Samantala, habang nasa bahay si Maya, isang maliit at kakaibang nilalang ang bigla na lang lumitaw at naglagay ng isang telang sako sa tabi niya bago ito mabilis na nawala. Nang inig si Maya sa takot nang makita ang laman ng sako, ulo ni Ian. Nang dumating si Jimmy, agad niyang ipinakita kay Jimmy ang natagpuan niya. Nanlumo si Jimmy nang makita ang ulo ni Ian, ngunit iginiit ni Maya na ang mga red cap ang may kagagawan nito. Sa puntong iyon, lalong nagpanik si Jimmy nang marinig niyang nasa labas na si Mr. Gwyn kasama ang kanyang natitirang mga anak, sina Killian at Aileen. Sigaw nila, gusto nilang malaman kung nasaan si Ian. Tumanggi si Jimmy na pagbuksan sila, kaya sinubukan ng Whelan na sapilitang pasukin ang bahay. Habang sinusubukang tumakas ni Maya, biglang inagaw ni Aileen ang sako mula sa kanya. Nagulat si Mr. Gwyn nang makita ang ulo ng kanyang anak sa loob nito. Sa matinding galit, inutusan niya sina Killian at Aileen na hulihin sina Jimmy at Maya bilang ganti sa pagkamatay ni Ian. Di inaasahan ni Jimmy nang makitang nakapasok na si Killian sa bahay sa pamamagitan ng sirang bubong. Hinamon siya nito sa isang matinding laban, at halatang determinado si Killian na talunin siya. Samantala, tumakbo si Maya papunta sa pugad ng red cap sa gitna ng kagubatan, desperadong humingi ng tulong mula sa mga kakaibang nilalang na ito. Balik sa bahay, hinarap ni Mr. Gwyn si Jimmy at pinilit siyang umamin sa sinasabing ginawa niya kay Ian. Ngunit iginiit ni Jimmy na ang red cap ang pumatay dito. Tumangging maniwala si Mr. Gwyn at itinuring lang na alamat ang mga nilalang na ito. Sa labas, napansin ni Aileen na bumalik si Maya sa bahay. Nang makita ito ni Mr. Gwyn, agad niyang inutusan si Killian na patayin si Jimmy dahil naniniwala siyang si Maya ang may kagagawan sa pagkamatay ni Ian. Biglang may isang misteryosong nilalang na maliit na naghagis ng kutsilyo kay Killian. Nang
nahuli ng pamilya Wieland ang kakaibang nilalang, inakala nilang isa lamang itong unggoy. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla itong umatake sa kanila, dahilan upang mapilitan si Mr. Gwyn na tapusin ito agad. Samantala, sa labas ng bahay, sinubukan ni Ailing na atakihin si Maya, ngunit bigla siyang nilusob ng mga Redcap. Wala siyang nagawa nang simulan siyang pahirapan ng mga nilalang na ito. Nagimbal si Killian nang makita ang nakakatakot na pangyayari. Dahil dito, hinimok niya ang kanyang ama na tumakas na. Ngunit bago pa siya makatakbo, isa sa mga Redcap ang biglang sumalakay sa kanya at tuluyang tinapos ang kanyang buhay. Sa labas ng bahay, nakita ni Jimmy ang bangkay ni Killian na hinihila ng mga Redcap papunta sa kagubatan. Nang dumating si Mr. Gwyn, armado siya ng isang baril at puno ng galit. Ngunit nang makita siya ng mga nilalang, mabilis silang umatras pabalik sa kagubatan. Sa labis na dalamhati at galit dahil sa pagkamatay ng kanyang 3 anak, pinaputukan ni Mr. Gwyn si Jimmy, tinamaan ito sa braso. Ngunit bago pa niya masaktan si Maya, biglang lumitaw si Molly at sinunggaban siya, dahilan upang mahulog ang kanyang baril. Agad itong dinampot ni Maya at sa isang iglap, pinalabot niya ang gatilyo. Sa huli, nakaligtas sina Maya at Jimmy. Habang nagaganap ang kaguluhan, dinala ng mga Redcap ang mga bangkay ng buong pamilya Wieland papunta sa kagubatan. Matapos ang lahat ng trahedya, tinulungan ni Jimmy si Maya sa panganganak ng kanilang anak. Labis ang kanyang tuwa nang ligtas na maisilang ang kanilang sanggol, isang malusog na batang babae. Makalipas ang ilang sandali, nagpunta si Jimmy sa isang kalapit na tindahan upang bumili ng mga gamit para sa sanggol at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kanyang pagbabalik, dama niya ang matinding pasasalamat na sa wakas ay mayroon na silang anak. Pagsapit ng gabi, napagdesisyonan niyang siya na mismo ang aayos ng bahay at lilinisin ang mga bakas ng dugo mula sa nangyaring sagupaan. Samantala, sa loob ng bahay, biglang napuno ng takot si Maya nang mapagtantong nawawala ang kanilang sanggol. Agad siyang naniwala na ang Redcap ang kumuha sa kanyang anak. Walang pag-aalinlangan, dali-daling tumakbo si Maya papunta sa pugad ng Redcap sa loob ng kagubatan. Pagdating doon, nasaksihan niya ang isang nakakatakot na babaeng nilalang na matamang nakatitig sa kanyang sanggol. Sa kanyang pagkabigla, napagtanto niyang ito ay walang iba kundi ang matagal nang nawawalang anak ni Aunt Ma, na dinukot at pinalaki ng Redcap, kaya't unti-unting nagbago ang anyo nito at nawala ang pagiging ganap na tao. Sa matinding galit at pangamba para sa kanyang anak, agad na inatake ni Maya ang anak ni Aunt Ma at tuluyang pinabagsak ito. Dahil sa ginawang ito ni Maya laban sa kanilang pinuno, biglang natakot ang mga Redcap. Ngunit sa halip na gumanti, nagsimula silang magpakita ng paggalang kay Maya. Samantala, nang bumalik si Jimmy sa kanilang bahay, nagulat siya nang makita ang kanilang sanggol na nakahiga sa sahig. Mas lalo siyang nagimbal nang makita niyang tila yakap na ni Maya ang pagiging ina ng Redcap. Sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, mukhang nasisiyahan pa ito sa bagong papel na ginagampanan. Sa paniniwala ng mga Redcap na natagpuan na nila ang kanilang bagong ina, lalo lamang lumalim ang nakakabahalang pagbabago sa kilos at ugali ni Maya. Wala nang ibang nakikitang solusyon si Jimmy. Sa desperasyon, pinaandar niya ang kanyang sasakyan at saka pinatakbo ito papunta kina Maya at sa mga Redcap. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nagwakas ang kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.